Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong venue ng kasal ng dalawang Pilipino. Nagkagulo ang lahat, sigawan, takbuhan, dugo. At sa gitna ng kasiyahan na ilang oras pa lang ang nakakalipas, biglang naging eksena ng trahedya ang isang kasal na dapat ay simula ng bagong buhay ng dalawang Pilipino sa abroad. Paano nga ba nangyari ang malagim na trahedyang ito sa kasal ng dalawang Pinoy sa ibang bansa? Yan ang kasong ating lulutasin ngayon mga kaibigan. Ang kwento ng buhay ng pamilya Salmonte mula sa probinsya ng Maria Aurora dito sa Pilipinas. Kaya ganito tayo magsisimula. Taong 1978, lumaki si Precious Salmonte sa isang pamilyang simple pero puno ng pangarap. Ang kanyang ama at ina ay parehong guro noon sa Pilipinas, mga respetadong tao sa komunidad, pero kapos sa kakayahang ibigay ang mas komportabling buhay para sa kanilang pamilya. Sa panahong iyon, hindi sapat ang sahod ng pagiging teacher para maabot ang mga pangarap nila. Kahit gaano sila kasipag, parang laging kulang. May pagkain sa mesa? Oo. May edukasyon ng mga anak? Oo. Pero ang mas maayos na buhay, malayo pa. Habang lumalaki si Precious at ang nag-iisa niyang kapatid na lalaki, ramdam nila ang hirap, hindi sa gutom, kundi sa limitasyon. Limitado ang kaya, limitado ang oportunidad. Nakikita iyon ng kanilang ina, kaya isang desisyon ang binuo niya. Isang desisyong hindi madali. Iniwan niya ang pagiging guro at isinugal ang lahat para makapag-abroad. Sa awa ng Diyos, nakalipad siya palabas ng Pilipinas at kalaunan ay napunta sa United Kingdom. Doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay nila, malayo sa pamilya, malayo sa nakasanayan, pero puno ng pag-asa. Habang ang ina ni Precious ay nagsusumikap sa abroad, naiwan muna sa Pilipinas si Precious at ang kanyang kapatid kasama ang kanilang ama. Hindi nagtagal, sumunod din ang ama ni Precious. Iniwan niya ang pagiging guro, isang trabahong minahal niya, para sundan ang kanyang asawa sa UK. At doon nagsimulang mabilis magbago ang lahat sa buhay ng pamilya Salmonte. Nang parehong nasa UK na ang kanilang mga magulang, mas naging mabilis ang proseso para makuha ang magkapatid. Inayos ang mga papeles, tiniis ang mahabang paghihintay, at sa wakas, dumating ang araw na makakasama na rin nila ang kanilang mga anak. Para kay Precious, iyon ang simula ng bagong mundo at bagong lugar para magsumikap. Mula sa simpleng buhay sa Pilipinas, napunta siya sa isang bansang malayo, malamig, at ibang-iba ang kultura. Pero dala niya ang pagpapalaki ng kanyang mga magulang, disiplina, sipag, at respeto. Hindi man sila naging mayaman agad, pero unti-unti nilang naramdaman ang pagbabago ng kanilang kinabukasan. At sa likod ng lahat ng iyon, iisa ang dahilan. Ang sakripisyo ng dalawang gurong piniling iwan ang kanilang propesyon para lang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga anak. Pero sabi nga nila, sa lahat ng pag-asenso, may kapalit. Dahil oo, sa Pilipinas, ang tingin ng mga kamag-anak ng pamilya nila Precious ay mayaman na at walang problema ang pamilya nila. Pero dumating ang punto na nagpalit ng manager sa bar na pinagtatrabahuhan nito. Bartender kasi si Precious doon, pero hindi niya akalain na magkakaroon siya ng manyak na manager. At dito napapasok ang pangalang Edward Whitmore. Bago-bago pa lang ang manager na ito ng isang gabi. Patapos na ang shift ni Precious sa bar. Humihina na ang ingay, paunti na ang customer, at abala na ang ibang staff sa pagliligpit. Akala niya, normal na gabi lang iyon hanggang sa tawagin siya ni Edward Whitmore papunta sa office. Wala siyang choice kundi sumunod. Pagpasok niya sa loob, agad niyang napansin na sarado ang pinto at biglang naging tahimik ang paligid. "Yes, sir?" Maayos niyang tanong, pero hindi agad sumagot si Edward. Nakatingin lang ito sa kanya, yung tipong parang may pagnanasa. "Sit," sabi nito. Umupo si Precious, pero ramdam niya na may mali. "You've been doing well," dagdag ni Edward habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit. "Thank you po, sir," sagot niya, pilit kalmado, pero hindi siya komportable.
Huminto si Edward sa likod niya, masyadong malapit. Nararamdaman na niya ang presensya nito. "Do you like working here?" Tanong nito sa mababang boses. "Opo, sir," sagot niya. Biglang ipinatong ni Edward ang kamay niya sa balikat ni Precious. Napatigil siya, hindi gumalaw, hindi rin agad nakapagsalita o nakapag-react si Precious. Dahan-dahang gumalaw ang kamay pababa sa braso niya, parang sinusubukan kung papalagba siya. "Relax," bulong ni Edward. Doon na siya kinabahan. Hindi na iyon normal, hindi na iyon trabaho. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng lalaki. "Sir, kailangan ko na pong bumalik sa labas," sabi niya. Pilit steady ang boses habang tumatayo. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, hinawakan ulit siya ni Edward, mas mahigpit na. "Why are you avoiding me?" tanong nito. May bigat na ang tono. Doon na siya natakot. Hindi lang ito simpleng paglapit, may iba na itong intensyon. Hindi na siya sumagot. Dahan-dahan siyang umatras. "At this point, kailangan ko na pong umuwi," dagdag niya. Hindi na siya naghintay ng sagot. Lumabas siya ng office na mabilis ang lakad, hindi na lumilingon. Pero kahit ganun ang nangyari, pumasok pa rin si Precious kinabukasan dahil kailangan niya ang trabaho. Pagpasok niya sa bar, parang walang nangyari. Ganun pa rin ang ilaw, ganun pa rin ang ingay, ganun pa rin ang trabaho. Ngumiti siya sa mga customer, nag-serve ng drinks, at pilit binalik ang normal na galaw niya. Pero mas naging maingat si Precious. Iniiwasan niyang mapag-isa at lagi siyang malapit sa ibang staff. Kapag may utos si Edward na pumasok sa office, gumagawa siya ng dahilan para hindi agad sumunod. Hanggat maaari, gusto niyang manatili sa lugar na maraming tao. Pero habang tumatagal, parang mas lalong nagiging kakaiba ang ugali ni Edward. May mga pagkakataon na bigla itong lalapit habang nagsiserve siya. Minsan ramdam niyang nahihipuan na siya sa puwet nito, at kung umasta itong banyaga, ay parang girlfriend na niya si Precious. Nang nag-out na si Precious sa shift niya, habang naglalakad pa uwi, tahimik ang kalsada at ramdam ang lamig ng hangin sa London. Hawak niya ang bag niya. Medyo mabilis ang lakad nito. Parang gusto na lang makarating agad sa apartment. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad, may kung anong pakiramdam ang pumasok sa kanya. Parang may nakatingin. Hindi niya maipaliwanag pero ramdam niya. Dahan-dahan siyang napalingon. May isang sasakyan na nakapark sa gilid ng kalsada. Madilim ang loob. Hindi makita kung may tao. Hindi niya pinansin sa una. Pinilit niyang maglakad na parang walang nangyayari. Pero habang papalapit siya sa building nila, napansin niyang bumukas ang ilaw sa loob ng sasakyan. Saglit lang, tapos namatay ulit. Doon ay nagsimula siyang kabahan. Hindi na siya lumingon ulit. Binilisan niya ang lakad hanggang makarating sa pinto ng apartment. Nanginginig ang kamay niya habang hinahanap ang susi. Pagkapasok niya, agad niyang isinara at nilock ang pinto. Sandali siyang sumandal doon. Pilit kinakalma ang sarili. Akala niya tapos na ang lahat. Pero ilang segundo lang ang lumipas ay may narinig siyang mahinang tunog mula sa labas ng pinto. Parang may yabag na dahan-dahan at kontrolado. Hindi nagmamadali. Parang sinasadyang iparinig. Napahinto siya at unti-unting lumapit sa pinto. Pinipigilan ang sariling huminga ng malakas. Sinilip niya sa maliit na butas ng pinto. At doon niya nakita ang isang anino na nakatayo lang. Hindi gumagalaw. Parang naghihintay. Hindi niya makita ang muka, pero sapat na ang tindig at presensya nito para makilala niya kung sino ang nasa labas. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya habang nanlalamig ang kanyang katawan. Dahil kahit walang sinasabi, malinaw sa kanya na hindi siya sinusundan lang. Pinabantayan na siya ng isang tao, at yun ay walang iba kundi si Edward Whitmore. Obsessed na parang naging stalker na ito sa kanya. Hindi alam ni Precious kung anong klaseng tao itong lalaki o anong pag-iisip mayroon ito. Sa kwento ni Precious sa boyfriend din niya, dahan-dahan daw siyang umatras palayo sa pinto. Hindi na muling sumilip at pilit kinakalma ang sarili habang nakahawak pa rin sa kanyang phone. Ilang segundo lang ang lumipas ay bigla itong nag-vibrate sa kamay niya. Isang mensahe mula sa unknown number. Walang pangalan, walang kahit anong pagkakakilanlan.
Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang message at pagtingin niya sa laman, lalo siyang nanlamig. I know you're inside. Don't be scared. I'm not here to hurt you. Not unless you force me to. You're making this harder than it should be, Precious. I've been patient with you, haven't I? I just want to talk. To be close to you the way you let others be close to you. Don't pretend you don't understand. You looked at me too, remember? Don't choose the wrong person. He can't protect you here. But I can. I always can. Just open the door, and we can fix everything. Hindi pa siya nakakabawi nang muli itong nag-vibrate. Isa na namang mensahe. Mas diretso. Mas mabigat. I love you, Precious. You just don't see it yet. You belong with me, not with him. I see the way you act. The way you move. That's not for strangers. That's for someone who understands you. And I do. I understand you more than anyone else ever will. You don't have to pretend with me. You're already mine. You just haven't accepted it yet. Open the door. Don't make me feel like I'm the only one fighting for us. Hindi na kinaya ni Precious ang takot. Agad siyang umakyat sa kwarto at ginising ang kapatid niyang lalaki. Sabay-sabay niyang ikinuwento ang lahat habang nanginginig ang boses. Hindi na nagdalawang isip ang kapatid niya at mabilis na lumabas ng pinto para tingnan kung sino ang nasa labas. Pero pagdating niya roon, wala na. Tahimik na ulit ang hallway na parang walang nangyari. Sa gabi ding iyon, pagdating ng mga magulang ni Precious ay agad nilang pinag-usapan ang nangyari. Halata sa mukha ng dalaga ang takot at pagod, kaya hindi na nila pinatagal pa ang usapan. Ikinuwento niya ang tungkol sa anino sa labas ng pinto, ang mga mensahe at ang pakiramdam na may nagbabantay sa kanya. At sa lahat ng iyon, iisa lang ang pumasok sa isip niya, si Edward Whitmore. Hindi niya man direktang nakita ang mukha, pero sigurado siya sa kutob niya. Hindi na nagdalawang isip ang pamilya. Para sa kanila, hindi naligtas si Precious sa trabaho niya. Kahit gaano pa kalaki ang kita, hindi yung katumbas ng panganib na hinaharap niya. Kaya nagdesisyon sila na mas mabuti pang umalis na siya sa bar at maghanap na lang ng ibang mapapasukan. Kinaumagahan, tuluyan nang nag-resign si Precious. Hindi siya pumunta mag-isa. Kasama niya ang boyfriend niyang si Jared Montalvo, isang kapwa Pilipino na handang sumuporta sa kanya. Tahimik silang pumasok sa bar, pero ramdam agad ang bigat ng hangin. Nang makausap nila si Edward, doon nagsimulang uminit ang sitwasyon. Sa una, kalmado pa ang tono ni Edward, pero habang tumatagal ang usapan at malinaw na hindi na magbabago ang desisyon ni Precious, unti-unti itong nag-iba. Naging mapangmata ang pananalita nito. Hindi na lang tungkol sa trabaho, pati lahi nila, pinasok na niya sa usapan. So this is your choice? Sabi ni Edward habang nakatingin kay Jared. You leave everything for this? Hindi na nagustuhan ni Jared ang tono. Respect naman. Sagot niya, pilit kontrolado ang sarili. Pero hindi tumigil si Edward. You people come here. Act like you own the place. And then run when things get serious. Dagdag nito, halatang puno ng galit at pagmamaliit. Doon na sumabog si Jared. Don't talk like that. Sagot niya, diretsahan na. Wala kang karapatan. Pero imbes na umatras, lalo pang lumala ang sinabi ni Edward. Naging direkta na ang pangmamaliit niya sa mga Pilipino. Parang wala nang preno ang bibig niya. Para bang nasaktan ang ego niya sa pag-alis ni Precious. At ibinubuhos niya iyon sa galit at insulto. Hanggang sa hindi na napigilan ni Jared. Nagkasagutan sila sa English. Palitan ng mura, palitan ng galit. Umiinit ang paligid, napapatingin na ang ibang staff. At sa gitna ng tensyon, isang suntok ang biglang kumawala. Diretsong tumama ang kamao ni Jared kay Edward. Agad silang inawat ng ibang tao bago pa lumala ang sitwasyon. Si Precious, halatang natataranta. Hinila si Jared palayo. Hindi na sila nagtagal pa. Umalis sila ng bar na mabigat ang pakiramdam. Pero sa likod ng pangyayaring iyon, may isang bagay na mas lalong lumala. Hindi na lang galit, kundi isang mas malalim na sama ng loob mula kay Edward. Hindi na lang ito simpleng obsession. Naging personal na ito sa kanilang tatlo. Parang naging malaya naman si Precious nang nakaalis na siya sa bar. At dahil dito,
ay pinagplanuhan nila ang kasal nila ni Jared paglipas lamang ng 2 buwan pagkatapos ng gulo. Ikakasal na si Precious Salmonte at ang lalaking pinili niya ay isang kapwa Pilipino, si Jared Montalvo. Isang modernong lalaki, tahimik pero madiskarte, nagtatrabaho sa logistics company sa UK. Hindi siya mayabang, pero alam ng mga nakakakilala sa kanya na kaya niyang bumuhay ng pamilya. Pero lingid sa kanilang kaalaman noon, may isang taong hindi matanggap ang lahat ng ito, si Edward Whitmore. Noong una, tahimik lang siya. Pero nang makarating sa kanya ang balita na ikakasal na si Precious, lalo na sa kapwa Pilipino, parang may kung anong pumutok sa loob niya. Hindi niya matanggap. Para sa kanya, si Precious ay hindi dapat napunta sa iba, lalo na sa isang ordinaryong lalaking tulad ni Jared. 3 araw bago ang kasal, may dumating na parcel. Isang simpleng kahon, nakabalot ng maayos, may ribbon pa, walang kakaiba. Ang nakalagay na sender ay hindi pamilyar, pero dahil sanay na silang may mga hindi kilalang nagbibigay ng regalo, hindi na iyon pinansin. Siguro, galing sa kaibigan ng kaibigan, sabi ng isa sa mga kamag-anak. Tinabi lang iyon sa gilid, kasama ng iba pang gifts. Sa mismong araw ng kasal, punong-puno ng tao ang venue. May halong English at Tagalog ang usapan. May halakhakan. May matatandang nakaupo, nagmamasid, nakangiti. Nasa gitna si Precious, nakasuot ng puting gown. At sa harap niya, si Jared nakabarong. Seryoso ang mukha pero halatang kinakabahan. Isang simpleng kasal pero ramdam ang tunay na saya. Habang nagsisimula ang reception, isa-isang inilalapit ang mga regalo sa isang mesa sa gilid ng venue. Doon naipon ang lahat ng kahon. Malalaki, maliliit, makukulay, at simple. Kasama na roon ang isang kahon na walang nakakapansin, yung kahon na dumating ilang araw bago ang kasal. Buksan na natin yung iba, sabi ng isa sa mga kamag-anak. Isa-isang binubuksan ang mga regalo. May mga appliances, may mga sobre, may mga gamit sa bahay. Hanggang sa may isang kamay ang umabot sa isang kahon. Yung kahon na may pulang ribbon. Kanino galing to? Tanong ng lalaki. Walang sumagot. Pero dahil sanay na sa ganon, binuksan niya pa rin. Pag-angat ng takip, may napansin siyang kakaiba. Isang manipis na wire. Uy, ano to? Nagbiglang napasigaw ang lalaki ng lumayo kayo, wika nito. Pero isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong venue ng kasal mismo ni Precious at Jared. Hindi pa humuhupa ang usok sa loob ng venue nang dumating ang unang mga pulis. Halo-halo pa ang sigaw, iyak at pagkalito ng mga tao. Sa gitna ng kaguluhan, agad na inilabas ang mga sugatan. Si Precious Salmonte, halos hindi na makagalaw. Hawak-hawak ang dibdib, hirap huminga. Si Jared Montalvo, duguan at wala ng malay. May ilan pang bisita ang nadamay, may mga sugat, may natamaan ng piraso ng kahon. Hindi na hinintay ang ambulansya. Isinakay sila sa kung anong sasakyan ang available. Ang iba, binuhat na lang palabas. Sa ospital, doon unti-unting lumabas ang realidad. Kinumpirma ng mga doktor na buhay si Jared. Pero may isang kamag-anak nito ang namatay. Samantalang si Precious ay inilagay sa critical condition. May malalang sugat sa katawan, may paso, may internal injuries. Hindi siya agad kinompronta sa nangyari. Pinili ng mga doktor na patulugin muna siya para sa katawan niya at para na rin sa isip. Habang nasa ospital ang mga biktima, sa venue naman nagsimula ang totoong investigasyon. Isinara ang buong lugar. Walang pwedeng lumabas. Walang pwedeng pumasok. Package explosion? Sabi ng isang investigador habang nakatingin sa mga piraso ng kahon na nakakalat sa sahig. Hindi iyon aksidente, malinaw. May gumawa at may nagplano nito. Isa-isang kinunan ng statement ang mga tao. May nakita ka bang kakaiba? May kilala ka bang pwedeng may galit sa kanila? Kanino galing yung kahon? Pero sa lahat ng tanong ay pare-pareho ang sagot, hindi nila alam. Dahil sa dami ng regalo, wala nang nakapansin kung alin ang kakaiba. Pero may isang detalye ang tumatak. Yung kahon ay dumating ilang araw bago ang kasal. Agad na tinutukan ng pulisya ang courier. Sino ang nagpadala?
Saan galing? Paano nakalusot? Nakita sa records ang pangalan ng sender. Isang pangalang hindi kilala ng kahit sino sa pamilya. Sinuri ang CCTV mula sa venue, sa kalye, hanggang sa mismong courier route. Doon nila nakita ang isang lalaking nagpadala ng parcel mula sa isang drop-off point. Hindi malinaw ang mukha pero sapat para masabing planado ito. Nang nagtagal ang investigasyon, lumabas ang unang anggulo. May kinalaman ba ito sa personal na buhay ni Precious? Doon pumasok ang pangalan ni Edward Whitmore. Noong nagtatrabaho pa siya sa bar, may issue daw. Sabi ng isang kaibigan ni Precious sa pulis. Yung boss niya, parang naging obsessed sa kanya. Dito nagsimulang magdikit-dikit ang mga piraso ng puzzle. Tinawag si Edward para sa questioning. Kalma siya, maayos magsalita, walang kaba. I heard about the incident. It's tragic, sabi niya habang nakatingin diretso sa investigador. Tagalog na lang natin yung usapan para mas klaro, mga kaibigan. Kaya ganito, may relasyon po ba kayo kay Precious? Tanong ng pulis. She used to work for me. That's all. Pero hindi yun ang sinasabi ng ibang tao. May mga nakapansin kung paano siya tumingin kay Precious, kung paano siya lumapit, kung paano siya hindi tumanggap ng pagtanggi ng babae sa kanya. Sinuri ang background niya. Walang criminal record, malinis, isang respetadong negosyante. Pero hindi ibig sabihin noon na wala siyang kakayahan. Habang tumatagal ang investigasyon, lalo pang lumalalim ang misteryo dahil walang direct evidence. Walang witness na nagsasabing siya ang gumawa. Lahat ay puro duda at puro hinala. Hanggang sa may isang pangyayaring nagbago ng direksyon, isang anonymous letter ang dumating sa pulisya. Malinis ang pagkakaprint at maayos ang English, pero ang mas nakakagulat ay ang laman nito. May mga detalyeng binanggit tungkol sa kahon at sa pagsabog na hindi pa inilalabas sa publiko. Dito napaisip ang mga investigador dahil hindi iyon malalaman ng kahit sinong tao lang. Habang binabasa nila ito, napansin din nila ang formal at kontroladong paraan ng pagsulat. Parang may gustong ipakitang talino ang sumulat. At doon nila naisip, ang taong nagsulat ay hindi lang basta may alam, kundi posibleng siya mismo ang may kinalaman sa nangyari. At parang gustong magyabang nang sumulat nito na mas matalino siya kaysa sa mga pulis. Ilang linggo matapos ang insidente, may direksyon na ang pulis sa investigasyon. At unti-unti nang tumutok ang lahat kay Edward Whitmore. Humingi ng warrant ang pulis para halughugin ang bahay ni Edward. Isang umaga, tahimik silang dumating, walang babala. Sa loob ng bahay, unang nakuha ang kanyang laptop. Nang ma-analyze ito, may na-recover na mga deleted files. Isa doon ang draft ng anonymous letter na ipinadala sa pulisya. Parehong tono, parehong structure, parehong detalye. Hindi na iyon aksidente. Sunod nilang nakita ang isang flash drive na nakatago sa pagitan ng mga libro. Nang ma-recover ang laman nito, may backup copy ng parehong sulat, kasama ang ilang notes, mga salitang delivery, timing, at opening trigger. Sa likod ng bahay, may nakita ring mga piraso ng materyales mula sa fireworks na ginawang improvised device, tugma sa ebidensyang nakuha sa venue. At sa isang drawer, may nahanap silang resibo ng pagpapadala ng parcel. Hindi totoo ang pangalan ng sender, pero ang petsa, oras, at lugar ay eksaktong tumugma sa insidenteng nangyari sa kasal. Hindi na nagtagal, inaresto si Edward Whitmore. Sa una, kalmado pa rin siya. Mariin niyang itinanggi ang lahat. Pero isa-isang inilatag ng mga investigador ang ebidensya, laptop, flash drive, resibo, at mga materyales. At higit sa lahat, ang motibo. Doon lang nagbago ang kanyang mukha nang banggitin na hindi siya pinili ni Precious. Lumabas ang galit na matagal niyang tinatago. Para sa kanya, hindi niya matanggap na iniwan siya para sa isang kapwa Pilipino. Pero parang assuming lang naman siya na may relasyon sila ni Precious. Kasi ni Kaylan ay hindi naman niya naging girlfriend si Precious. Ganon kabaliw ang utak niya. Sa korte, mabilis ang naging takbo ng kaso. Hindi na kinailangan ng mahabang paliwanag dahil malinaw ang plano at intensyon. At dahil may namatay sa pagsabog,
Mabigat ang naging kaso laban sa kanya. Sa huli, hinatulan si Edward Whitmore ng life imprisonment dahil sa kasong murder at paggamit ng explosive device na ikinamatay ng isang tao. Sa ilalim ng batas sa England at Wales, automatic na life sentence ang murder, at dahil pampasabog ang ginamit niya, mabigat ang minimum term na itinakda ng hukom bago siya maaaring mag-apply ng parol. Samantala, si Precious Salmonte ay unti-unting nakakabawi, nakasama ang kanyang asawa na ngayon na si Jared. Sa kwentong ito, lagi nating tatandaan na hindi lahat ng tao ay maiintindihan tayo dahil hindi natin lubusang kilala ang mga nakakasalamuha natin, lalo na sa ibang lahi o bansa. Kaya mas makakabuti sa atin na laging mag-ingat